sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. In humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness, I seek your face alone. Above you, there's no other who's able to restore my soul. Come and make me Okay, isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Purihin po natin muli ang ating Panginoon sa gabing ito sa pagbibigay niya sa atin ng buhay at kalakasan na patuloy niyang ipinagkakaloob. Ito pong muli ang inyong mga lingkod, Brother Robert Aviles at Brother Ronald Ubidos, ay muli po sa inyo ay maglilingkod sa loob ng isang oras sa pamamagitan po ng mga makabuluhang impormasyon na magmumula po sa banal na salita ng ating Panginoon. At ito pong muli ang programang Back to the Scriptures. Ang programa pong ito ay inyong mapapakinggan tuwing linggo mula ika-7 hanggang ika-8 ng gabi. DWBL 1242 AM Station, DWBL sa inyo pong mga talapihitan, AM Radio Station. At muli po sa inyo pong mga mahalagang katanungan ay kami po ay magbibigay ng mga numero. Ito po ang una, ang 0998-179-8755, 0998-179-8755 at ang isa pong numero ay 0923-424-7330. At nawa po sa loob ng isang oras, kayo pong mga giliw na tagapakinig ay samahan niyo po kami. And Brother Ronald, good evening. Magandang gabi, brother. Ayan, narinig tayo. Magandang gabi, Brother Robert, at sa ating kasama Sister Sheila. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli niyang pinahintulot na tayo ay makapaglingkod sa Kanya at makapagbigay puri kahit sa masama ang panahon, pero still maganda ang panahon para sa atin dahil kasama natin ang Panginoon. So tayo po ay sasamahan niyo po kami sa loob ng isang araw sana, no? Oo, para mas mahaba. Isang oras muna. Pero muna. Ito po ay napakagandang topic natin ngayon, Brother Robert, no? Okay. Gaya ng ating nakagawian, Brother Ronald, tayo po ay laging humihingi ng tulong o gabay sa ating banal na espiritu. Kaya mas maganda siguro, Brother Ronald, na unahan muna natin ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, O Panginoong Diyos, sa gabing ito. Pinupuri po namin kayo sapagkat lubos na napakabuti po ninyo sa amin. Amin pong iniaalay ang aming gagawing pag-aaral ngayon sa inyong dakilang kapangyarihan at pangalan sa langit. Samahan niyo po kami at pagpalain din po ang aming mga tagapakinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, Brother Ronald, talagang pinagpala tayo sapagkat tayo ay binigyan muli ng buhay ng Panginoon sapagkat sabi nga ang Panginoon ay lagi nakamasid sa atin. Kaya tayo ay nasa ika-4 na paksa na. Napakabilis ng pag-aaral. So sana doon po sa mga bago pa lang nakakasubaybay, nakakasumpong sa programang ito ay patuloy nyo pong tutukan at gaya po ng aming mga ibinigay sa inyong mga numero ay maaari po kayong mag-text para po masagot ang lahat ng inyong mga katanungan. Napakaganda po ng ating pag-aaralan sa gabing ito at may pinamagatan pong, does the Bible contain errors, contradictions, or discrepancies? Okay, no? Makabuluhang mga katanungan na talagang hindi pwedeng baliwalain, Brother Ronald, ano? So, dahil mabilis ang oras, kukonsume lang natin yung 1 hour, pwede na ba nating umpisahan? Oo, at ito nga po ay magandang pag-aralan. Actually, series ito nung ating mga naging topic. Nung mga nakaraan ay ating pinag-usapan ang authority ng Bible, na tanging siya lamang po ang kinikilala nating salita ng Diyos. At nung itong mga nakaraan ay diniscuss din po natin yung tungkol sa canonicity of the Scriptures, na tanging 66 books lang ng Bible ang inspired. At napag-aralan din natin
na ang Biblia nga po ay salita ng Diyos, kumpara natin sa ibang mga nagki-claim na Word of God, ano? At tanging sola scriptura lang, no? Tanging ang Bible lang authority, hindi po kasama ang tradition. No po? So, sa pagkakataon naman ito, ay i-raise natin at sasagutin yung question na ang Biblia ba ay merong mali? Maganda na ito ay atin na ipag-usapan sa oras na ito. Sapagkat kahit na maraming tao at napaka-popular na ng Bible, napakarami ng translations, at itong ay talagang kahit nga sa Guinness Book of World Record ay kinikilala talagang ito ay world's yung sa napakaraming imprenta na libro, no, kumpara sa ibang mga classical books, ay marami pa rin ang kumi-question, unfortunately, sa tinatawag na pagiging reliable nito, no? Maraming sinasabi na mga critics na nagke-claim na ang atin daw Biblia ay maraming mga mali. At yung iba ay sinasabi nila na hindi lang iilan ang mali, kundi thousands pa ng mistakes. Pero ang sagot po natin dyan sa tanong na ang Biblia ba ay mali? Of course, wala po siyang mali. Walang mali. Yan po ang paninindigan ng Orthodox Christians, no, na binubuo kapwa ng sinasabi natin na majority ng mga Christian denominations like the Roman Catholic Church, the Orthodox Christian Church o yung Greek Orthodox Church, at ng mga Protestantism throughout the ages ay talagang naninindigan hanggang ngayon na wala pong mali ang Biblia, no? Particularly yung tinatawag na original text nito o yung original autographs na kung saan ay yun talaga yung pinagsulatan ng mga apostol at mga propeta. Kung meron man po na nakikita at napupuna na mali ang mali mga yun? tao, ay napakaganda, Brother Robert, nang sinabi ni Augustine, isang Catholic theologian noong 4th century. Ang sabi niya, if we are perplexed by any apparent contradiction in scriptures, it is not allowable to say the author of this book is mistaken, but either the manuscript is faulty, or the translation is wrong, or you have not understood. Yun, Ayan. maganda. Maganda itong guidelines na ito. Kasi Brother Ronald, may mga naririnig akong mga preachers na ang Biblia daw natin ay may mga mali pagdating sa ibang bagay. Oo nga. Pero ito daw ay laging tama naman daw pagdating sa issue tungkol sa ating pananampalataya at doktrina. Yun nga po ang nakakagulat dyan. Ano? Kasi alam nyo, mga kapatid at mga kaibigan, siguro ang ilan sa atin ay hindi pa ho aware nito, lalo na sa ating mga Kristiyano, na meron pong mga grupo o meron pong mga Christians din naman, mga devoted sa Panginoon, na nagkaroon ng mga bagong pananaw tungkol sa inspiration ng Bible. Yan po yung tinatawag natin, Brother Robert, na mga neo-evangelicals. Yung mga neo-evangelicals, ito yung mga evangelical din, they claim to be evangelical, Christ-centered, Bible-centered preachers, pero kaya sila tinawag na neo, meron kasi silang bagong version ng inspiration ng scriptures. Para sa kanila, the Bible is only infallible as much as the faith and practices is concerned. Aba, Pero pagdating na po sa yung ang Bible daw ay nagdi-discuss sa ibang bagay, kagaya po example ng science, history, biology, chemistry, ay hindi na po siya reliable. Yan po ang yan ang ipananaw ng neo-evangelicals. No? Samantalang ang mga evangelicals throughout the world, ang mga Christians, gaya na natin sinabi, ay we believe that the Bible is inerrant. No? Inerrancy, ibig po sabihin, ay hindi maaaring magkamali. No? Hindi maaaring magkamali ang Bible, hindi lang when it comes to faith and practice, hindi lang may kinalaman sa pananampalataya o sa doktrina, kundi ganun din sa mga bagay na ito ay tumatalakay. Kaya nga, sabi ni Norman Geisler, the Bible is accurate and infallible and inerrant in whatever it teaches, and the Bible also is inerrant in whichever it touches. Ibig sabihin, ang Bible ay hindi po pwedeng magkamali sa alinmang aspeto. Kasi bakit natin nasabi na ang Bible ay hindi maaaring magkamali? Ang argument na pwede po nating buuin, ang logic po kasi natin ay ganito. Ang Diyos ba ay nagkakamali?
hindi po pwede magkamali ang Hindi Diyos. nagkakamali. Perfecto ang Diyos. God, sabi nga ng Hebrews 6:18, it is impossible for God to lie. Sabi sa Titus chapter 1 verse 2, God who does not lie. At sabi naman ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi, I am the way, the truth, and the lie. Oo. So, ibig sabihin, truth Kasi lang siya. nungaling ang truth lang siya. Oo, and ang maganda nasa 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi nga God remains faithful, no? He cannot deny himself. So, hindi pa pwede. At sabi nga sa John 17:17, your word is truth. At sabi sa Psalms 119 verse 160, the entirety of your word is truth. At John 10:35, sabi ni Jesus Christ, the scripture cannot be broken. So, dito po sa mga testimony at mga statements na ito na atin pong binanggit tungkol sa karakter ng Panginoon, ay maliwanag na sinasabi sa atin na ang Diyos ay hindi pwedeng magkamali. So, God cannot err. And the Bible is the Word of God. Therefore, the Bible cannot err. Tama nga yun, Kumbaga, Brother Ronald. ang Diyos ay hindi nagkakamali at ang Biblia ay salita ng Diyos. Therefore, ang Biblia ay hindi pwedeng Magkamali. magkamali. Tama, sapagkat ang ating Panginoon ay sinabi ngang Almighty God, omnipresent, omniscient, all-knowing. So, bago pa mangyari yung mga bagay, hindi pa pwedeng hindi niya alam. Kaya, bago pa lang mahulog sa pagkakasala ang tao, alam na niya ang solusyon. Exactly. Tingin ko rito ay ang problema kasi, kaya po nila sinasabi na ang Bible ay maaaring may mali kasi meron din itong mga neo-evangelicals na ito na nagpe-penetrate sa Christian church ay nagsasabi na kasi po ang Bible daw ay both human and divine. Kaya ang kanilang logic, since the Bible is both human is divine, the Bible is the human book. Ito naman ang premise 1 nila. And humans err. Therefore, the Bible errs. Dinamay ang salita ng Panginoon. Yan ang naman- problema. Yan ang logic nila. No? Kasi Oo. nga naman, the Bible is also, totoo naman na at ito ay na-discuss natin na itong mga nakaraan na talagang God is using the individual personality ng bawat author na ginamit niya to write the book. Tama. They use their background, personality, kaya makikita natin may kanya-kanyang flavor. Like si David sa Psalms 23, makikita mo ang ginamit niya, the Lord is my shepherd. No? Kasi shepherd siya. So he uses the words and the terms na familiar sa isang shepherd. At ganun din sa ibang mga writers ng Bible. Kaya lang, ang delikado po itong ganitong pananaw. Kasi lumalabas na since the Bible is also merong involved na tao, at ang tao ay imperfect at nagkakamali, ay mali daw ang Bible. Ang isang nakikita ko na pagkakamali sa ganitong pananaw ay para sa kanila ay mali kasi ang kanilang nakikitang pattern dito. Ang nakikita kong pattern para maging safe po tayo mga kaibigang nakikinig, ano? Para po hindi tayo madala sa ganitong maling filosofya tungkol sa Biblia na ang Biblia ay may mali dahil gumamit din ng tao, ay tignan po natin yung halimbawa na si Jesus Christ. Sa among the Christian world, no, ina-accept po natin na si Jesus Christ is the living word of God. No? Ang Bible is the written word of God, no? And the Jesus Christ is the living word of God. Hindi po ba yung doctrine ng incarnation, kapatid na Robert, alam natin na ang doctrine of incarnation nung si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, so therefore Jesus Christ is both God and human. Tama. So kung sasabihin natin na because merong human element sa part ni Jesus Christ, therefore Jesus was a human being and human beings sin, therefore Jesus sinned. Yun ang magiging pananaw. Logic na mangyayari nito. Pero banggit nga sa atin ng Bible sa Hebrews 4:15 na ang Panginoong Hesus ay hindi kailanman nagkasala. At walang nasumpungan kasinungalingan sa kanyang mga labi. Exactly. Ang pagkakamali ng logic na si Kristo as a human being and human being sins and therefore Jesus sinned ay yung mali nila ay yung ina-assume kasi nila na si Kristo ay isa lamang pangkaraniwang tao. At totoo naman na ang mga taong kagaya po natin, kagaya po ninyo, ay talagang tayo nagkakasala. Pero iba ang case ni Jesus Christ. No? Tama. May dagdag ko, Brother Ronald. Sabi hindi nga, siya si Jesus Christ, ang kaso niya ay sabi sa 2 Corinthians
chapter 5 verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ginawa, pinasa sa kanya yung ating kasalanan para saluhin. Kaya nga po, kung itutulad natin itong pattern, no, na si Jesus Christ, siya ay God and human, but hindi siya nagkamali, hindi siya kailanman nagkasala, bakit pagdating sa Biblia, which is the written word of God, divine and human combination, magkakamali. ay meron mali, di ba? So if we accept that the Bible ay merong mistake because may human element, why don't they accept also that Jesus Christ can be sinned at pwede magkasala kasi may human element? So ang nakikita ko rito, yun ang weakness ng mga neo-evangelicals dun sa point na dahil may human element, may error na. Kaya still, yung tinatawag na biblical inerrancy o yung the Bible ay walang pagkakamali. Hanggang ngayon, yan po ang stand ng mga evangelicals. Ang totoo niyan, Brother Robert, siguro liwanagin natin. Pag sinabi kasi natin na ang Bible ay inerrant at walang mali, ang tinutukoy po natin yung original autographs. Tama. Na pinagsulatan ng mga apostol at ng mga prophets. Original authors. And unfortunately, hindi na po nag-survive sa ating panahon na yon. Wala na ngayon yon. Ang dahilan kung bakit nakaabot sa atin ang kanilang mga isinulat, inspired by the Holy Spirit, dahil yung kanilang mga writings, bago ito masira, yung mga materials na kanilang pinagsulatan, ay naikopya ito. At ito ay naipagsalin-salin, nakopya sa loob ng mahabang panahon at nakarating sa ating panahon. Gaya nga ng binanggit mo sa Colossus 4:16, di ba? Pinapabasa dahil kinokopya sapagkat ito'y salita ng Panginoon, hindi pwedeng mawala ito sa salit-salin lahi. Kaya nga po, yung kopya, no, yung transmission of the Bible text, ay doon maaaring may makita silang mga errors or pagkakamali. Ano-ano ba yung mga yon? Oo. Kung sakali nga. Kung sakaling meron, hindi po ito masasabi na makikita sa originals. Merong mga tinatawag tayo, Brother Robert, na mga yung tinatawag nating mga copyist error. Yan. Yung mga copyist error, kung minsan, ay nag-a-appear yan. Pero most of the copyist error na nag-a-appear sa Bible ay sabi nga, minsan sanhi daw nung minsan sa sobrang kapaguran ng mga scribes noon na kumokopya ng mga manuscripts ng Bible, no? Lalo na apektado rin sila dun sa tinatawag nating weather, yung panahon. Minsan yung tinta nila ay natutuyo ang ink at nawawalan sulat, napapagod ang kanilang kamay. Namimiss nila yung talagang letter na dapat na tumpak na isulat. Yung minsan iba yung error of the eye, yung minsan kasi mayroong magkakaparehong letters, like for example sa Hebrew, yung dalet na parang letter L na binaliktad, no? O upside down, ay magkapareho yung dalet tsaka yung resh na karakter sa Hebrew na ipagkakamali yun sa pagkopya. But ito pong masasabi natin, yung copyist error na yon ay wala pong kinalaman at hindi po apektado ang doktrina na essential doctrines na itinuturo ng Bible. Tama yun. Oo, so binabanggit pala, yun yung mga tinatawag na accidental or unintentional errors. Exactly. Yan po yung sinasabi yun natin. Yung slip of the pen, yun na, no? Slip of the pen, yung tinatawag na kung minsan yung na-skip nila yung isang paragraph. At yun na, ang maganda nito, kapatid na Robert, ay itong lahat ng mga sinasabing copyist or scribal errors na ito ay madali namang nare-restore sa original. At kaya nga po, yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong mga textual critics na ang kanilang papel ay pinag-aaralan nila yung mga nadidiscovering iba't ibang manuskrito ng Bible, at nung ito ay kanilang ipagkumpara, ay nakikita po nila yung talagang mas malapit na original reading. So, naibabalik yung mga words mang nalaktawan o letters na i-restore. Na-i-restore talaga sila sa tamang kasi totoo naman, Brother Ronald, hindi lang isang kumukopya, marami. Totoo yan. Kaya nga po, yung sinasabi na binanggit natin kanina na ang Bible ay walang error lang pagdating sa faith and yung practice and doctrines, ay hindi po supported ng Bible yun. Ang totoo niyan, Brother Robert, ang masasabi natin dyan, hindi po talaga supported mismo ng Bible yung ganong contention, sapagkat marami pong teaching sa Bible na kailangan supported ng history.
Ano pong example? Halimbawa, yung kamatayan ni Kristo sa krus. Marami nagsasabi na mga extra biblical works na mga sinulat ng mga historians during the first century na kadalasan ay mga kaaway pa nga ng Kristiyano na nagte-testify na talagang merong nangyaring crucifixion during the time of Pontius Pilate. At ito nga ay historically recorded sa Bible. At ang totoo niyan, maging yung existence ni Adam. No? Maraming naniniwala ngayon ng mga tao na yung Adam and Eve na kwento sa Bible is just a legend or myth. Alamat lang daw. Alamat lang daw. At parang si alamat ni Hercules. Ni Hercules. Oo, di ba? At si Malakas at si Maganda. Si Maganda. Galing sa puno. Pero kung titignan natin, maging ang Panginoong Kristo nung kanyang nagtuturo siya tungkol sa moral and sanctity ng marriage sa Matthew 19:4 and 5, sabi niya ay sa originally, sa paglalang sila Adan at Eva, pinagsama ng Diyos, ay hindi naghiwalay ng Diyos. Ginamit niyang reference si Adam and Eve. At ginamit din na reference ni Jesus Christ si Jonah and the great fish, hindi ba? Nung sabihin niya sa mga kausap niya na kung paanong si Jonas 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng isda, ay ganun din ang anak ng tao. At ganun din si Noah. Ginamit din niya yung si Noah na maraming question na critics ngayon na hindi totoong nagkaroon ng malaking dilubyo. Pero ginamit niya si Noah to illustrate the point na siya ang kanyang pagparito ay kagaya nung panahon ni Noah. So, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang history sa teachings. Tama. Di po ba? Kaya, eksakto yon. ibig sabihin nito ay ang teachings, kaya nga po tinuturo ni Jesus Christ yung mahalagang bagay na ito na kanyang itinuturo, ginagamit niya ang nangyari sa kasaysayan sa Old Testament to prove na talagang totoo ang kanyang sinasabi. Maganda, Brother Robert, pakibasa mo tong talata ng Biblia. Meron na nagpapatunay sa atin na talagang hindi pwedeng paghiwalayin ang Biblia at ang kasaysayan dito sa Juan chapter 3 verse 12. Tignan po niyo ang pananaw ni Kristo. Pwede ba nating paghiwalayin na sabihin yung teachings lang ang inspired at walang mali at ang history may mali? Ayan, sa Juan 3:12. Ito po ang sabi, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Napakaliwanag. Maliwanag na maliwanag nga. Kung sasabihin ko sa inyo mga bagay na makalupa, it includes history, it includes scientific Ayaw terms. niyong paniwalaan. Actually, bumanggit si Jesus Christ ng scientific terms. Ang sabi niya, ang mustard seed, siya ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Pero ngayon sa recent studies natin, ang pinakamaliit yung orchids. Ano? So sabi tuloy ng mga Bible critics, mali dyan si Jesus Christ. Ang sabi naman ng mga neo-evangelicals, well, pwedeng magkamali si Jesus Christ, pero ang mahalaga, yung teachings niya, yung pananampalataya natin dapat lumago. Hindi pa rin Hindi yung na daw pwede. importante. Kung yung Hindi mustard pwede yung seed. gano'n, mali. Hindi Kaya, ka Brother pwede. Ronald, tama, napakaganda ng explanation mo, no? Ang sabi nga, yung truth doesn't change. Exactly. But the perspective of truth change. Like for example, sabi ng iba, ang mundo daw ay flat. Flat daw. So, kaya maraming dumidiskubre, iniikot ang mundo. So, sabi nila, hindi pala flat ang mundo. Later on, nakita nila, bilog pala. So, ibig sabihin, dahil nadiskubre nilang bilog, dati ba naging flat? So, sabi nga, the truth remains. Yung pananaw. Truth remains, yung understanding ang late. nagbabago. Maybe sometimes ang ating understanding ang late. Ang late siya. Kaya napakaganda nitong talata na binasa natin, no? Sa John 3:12 nga na binasa mo, nasabi ni Kristo, kung yung mga bagay nga ng mga makalupa, hindi mo pinapaniwalaan, paano nyo patatanggapin yung mga bagay na makalangit? Napakalinaw na nga ng mga archaeological evidences na nakita natin. So, dapat talagang yun ang ating tingnan. Okay, meron tayong gustong liwanagin dito, kapatid na Robert, at sa ating mga giliw na tagapakinig, kung ano po yung tinatawag na sakop nitong tinatawag na biblical inerrancy, o ibig sabihin, yung hindi pagkakamali ng Biblia. Number one, ang Biblia po ay nagsasalita siya ng mga salita na not necessarily scientifically perfect or correct. Sometimes gumagamit siya ng mga tinatawag na layman's terms. For example, hindi ba dun sa time ni Joshua, sinabi niya, ang araw ay tumigil. At meron tayong mababasa sa Bible na ang araw ay sumikat at ang araw ay lumubog. Lumubog ang araw at sumikat. Pero totoo ba na ang araw ay lumulubog? Scientifically speaking, ha? Oo. At ito ba ay talagang sumisikat? Hindi ho, kasi ang araw hindi naman gumagalaw. Tama. Ang gumagalaw yung ating mundo.
Ito ang umiikot. Pero ibig ba sabihin, mali na ang Biblia kasi ginamit niya yung term ng Bible, ng tao na gano'n. Hindi ho, mali ang Bible. Kasi ang Bible, inaalaw niya yung mga ganong paggamit ng term, lalo na pagka ang isang propeta ay inspired by the Holy Spirit. Kasi yun ang human perspective. Pagka nandito tayo sa lupa, ang perspective natin, yung araw lumulubog at lumilitaw. So, sumisikat. But it doesn't mean na ang Biblia tinuturo niya na totoong ang araw ay gumagalaw. Yan nga po ang naging issue ng mga Dark Ages, no? Yung tinatawag natin na ang araw daw ang umiikot sa Sa mundo. No, geocentric, ano? Pero nakita natin na inaalaw po ng Bible yung paggamit ng mga layman terms. Number 2, sometimes ang Bible pa gumagamit ng mga round numbers. For example, especially sa Book of Kings and Chronicles, may mababasa tayo na there are 7,000 killed. Most of the time, ito ay round number. Hindi natin mababasa sa Bible na, for example, there are 6,899 soldiers killed. Kung Tama. napapansin nyo, laging round number, lagi siyang buo. Buo. 700, 70, 7,000. Tapos meron ka mababasa, ba't sabi doon 6,899? Yun din yun, niround niya Yun din yun, ni-round number. Tama. So, the biblical inerrancy allows the use of round numbers. At isa pa, Brother Robert, inaalaw din ang Bible yung tinatawag na sinasummarize. For example, yung Matthew, Mark, Luke, and John, yung Matthew, Mark, and Luke, ito yung tinatawag nating synoptic Gospels. No, pero kung mapapansin natin dito sa synoptic Gospels na ito, ay inaalaw din po ng Bible na yung tinatawag nating i-summarize ng mga writers yung sinasabi ng iba. Magbibigay tayong example. For example, kita mo sa Matthew chapter 16, verse 18, nung sabihin ni Mateo, Panginoon, ikaw ang anak ng Diyos. You are the Christ, the Son of the living God, sabi sa Matthew 16:16. At nung iulat ito ni Marcos, yung ding tagpo na yon, ang sinabi na lang ni Pedro ay, you are the Christ na lang. Wala na yung the Son of the living God. Pagdating naman kay Lucas, sa Lucas 9:20, ang ulat na lang niya is the Christ of God. Wala na yung the Son of the living God. So magkakaiba ba sila ng contradiction ba to? Ibig ba sabihin, mali na dahil magkakaiba sila ng sinabi? O choice of words? No, it doesn't mean na mali sila. Kaya it doesn't mean na mali sila. Kasi po, ang mga writers ng Bible, pag nagko-quote sila, lalo na sa example sa Old Testament, ay hindi kailangan word for word. Hindi yung tinatawag na sa Latin phrase na ipsissima verba. Not necessarily by word for word. Kahit nga mag-paraphrase ka, hindi mali eh. Exactly. Ang tawag po rito, ipsissima vox. Ibig sabihin, kung mag-quote man sila, kinote man ni Marcos yung sinabi ni Matthew na you are the Christ, the Son of the living God, ang emphasis ni Mark doon is you are the Christ. Nung si Lucas naman, the Christ of God, ang emphasis naman ni Lucas, siya'y anak ng Diyos at galing sa Diyos. At hindi naman nagsisinungaling, talagang tama naman. Oo, kahit nga yung nakalagay doon sa taas na, yung sa krus Sa ni krus Cristo. ni Cristo, oo. Meron nakalagay doon, Jesus Nazarenos, the King of the Jews, kumpleto kay Mateo. Pagdating kay Marcos, King of the Jews lang. Tapos, the Son of God lang. So, ibig sabihin, mali ba ang Bible? No, it doesn't mean. Inaalaw po ng Bible ang free use of language, especially pagka ito ay summarized, no? Ang kino-quote madalas ng mga apostol at mga lagad ay yung gist o yung meaning, yung essence rather than word for word. Yan ang dapat nating makita dito sa bagay na ito. So maliwanag na ang Biblia kailanman hindi nagkakamali ang mensaheng ipinarating ng Panginoon. Correct. Oo. Kaya nga sabi natin the Bible use free words. For example, ito, Brother Robert, halimbawa, yung hula sa Zechariah chapter 12 verse 10, ang nakalagay doon, they will look on me whom they have pierced. Sila'y titingin sa akin na kanilang ipinako sa tulos. Pero nung ito ay i-quote sa New Testament ni John chapter 19 verse 37, ay paraphrase na ang pagkakagamit niya. They shall look on him, third person na, whom they have pierced. So, ibig ba sabihin, mali itong si Juan? Yun na nga. No, it doesn't mean he's wrong. He used free quotations. He used free choice of words. Pero as long as the essence of the message is there, wala pong problema. Ang masama yung mensahe ang nawala. Ayun, nabago yung mensahe. Parang ganito yan, Brother Ronald. Halimbawa, may nagbabalita sa TV, di ba? Ayan. Kung ano yung mga choices of words nila, may sunog sa ganito, may mabanggit na nasusunog ang kotse. Sabi naman isa, oo, nasusunog yung Nissan. Pinangalanan na yung kotse pala ay Nissan.
Tapos sabi naman isa, ang nasusunog ay isang kulay pulang sasakyan. Nakita naman niya yung kulay. Oo. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan, subject matter, may nasusunog na kotse. Kanya-kanya silang pananaw. No? Yes. Ibig sabihin kung ano yung emphasis. Kaya kung minsan, merong magsasabi sa akin, minsan may contradiction daw sa ulat ni Matthew at ni Marcos kasi ang nakita daw kay Mateo, dalawang anghel ang nagpakita doon sa mga babae, doon sa libingan ni Kristo. Samantalang kay Marcos, isang anghel lang. Oo nga, oo. O kaya contradiction. Pero pagka ito pala ay ina-analyze natin, kaya pala sinabi ni Marcos isang anghel lang kasi yung isang anghel lang ang nagsalita. Yung isang anghel hindi nagsalita. Tama. Kaya ang emphasis niya doon sa anghel Na nagsalita. But it doesn't mean contradiction. Tama. At hindi pinag-uusapan doon yung nagbibilang sila kung ilang anghel, kundi merong anghel na nagpatotoo. Tama. Kaya nga doon natin makikita mga kapatid at mga kaibigan na ito hindi po nagsasabuatan ang mga writers ng Bible, especially itong si Matthew, Mark, and Luke, and John. Actually, kaya nga po sila tinawag na synoptic gospels kasi po yung kanilang mga isinulat about the biography of Jesus Christ ay si Jesus lang ang tinutukoy. Kaya lang may iba-iba silang emphasis. Ano? At depende rin kasi doon sa audience na kanilang sinusulatan. For example, si Matthew, ang audience kasi niya mga Hudyo eh. Kaya madalas hindi niya ginagamit yung phrase na kingdom of God. Kasi holy para sa mga Diyos yung word na God. So mapapansin mo, ang laging ginagamit ni Matthew na phrase is kingdom of heavens. Pagdating kay Marcos, kingdom of God. Kasi ang sinusulatan niya ay Gentiles. So it doesn't mean na magkakaiba sila, but nag-harmonize. Walang sabuatan. Doon mo nga makikita walang sabuatan. Kaya talagang dapat lang ay alamin natin yung lubos na dapat nating maunawaan para hindi tayo magkamali sa paghatol sa salita ng Panginoon. Yeah, siguro ngayon ay maganda i-discuss naman natin is yung kung halimbawa nagbabasa tayo ng Bible at makadiscover ka ng parang mali. Mali. Oh, parang mali. Yan nga. Anong mga halimbawa sa Biblia ang magpapatunay na mali nga ang ganyang paliwanag? Mga ganon. Halimbawa, ito, no, yung magbibigay tayo ng guidelines. Number 1 guidelines, halimbawa, merong mga verse sa Bible ka nabasa at hindi mo naalaman yung explanation. Hindi doesn't mean na mali na ang Bible. Yung hindi mo Huwag maunawaan. mong i-assume na yung unexplained sa Bible ay hindi na kaya i-explain. Correct. Antayin mo lang, darating ang time, may liwanag na darating. Tama yun. Kasi kahit sa modern science, no, ang mga scientists, yun sa kanilang patunay na pag-aaral, pagka meron silang na-encounter na isang phenomena na hindi ma-explain ng science, hindi kagad sila nag-give up. No? Hindi nila kagad, I therefore conclude, I quit. Dapat ganon din tayo sa Bible. Nagpupursu pa sila na mag-aral until they will discover it. Now, ganun din po sa pag-aaral ng Bible. Number 2 na tamang approach po ay ito. Maaaring kaya kala mo mali ang Bible kasi baka hindi mo naintindihan talaga yung context. Kasi ang sabi po sa biblical hermeneutics, a text out of context is a pretext. Ibig sabihin, pag nag-quote ka ng Bible, make sure, para maintindihan mo, wag sa isang talata ka mag-stay. You have to consider the context. For example, Brother Robert, yung Psalms 14:1, meron nga akong biniro minsan dito. Sabi ko, paano kung patunayan kasi? Sabi sa Bible, there is no God. Binasa ko yung 14:1 ng Psalms. Ang nakalagay doon, walang Diyos. Meron nga naman. Pero pagka hindi mo binasa yung context, wala nga naman Diyos. Pero pagka tinuloy mo, yung nagsasabing walang Diyos, nandun sa baba. Sabi ron, the fool said in his heart, there is no God. Pag hangal pala, sinasabi walang Diyos. Hindi dahil walang Diyos. Kung ang binasa mo lang, there is no God, hindi mo binasa kung sino yung nagsabi. Tama. No? Kasi dito, meron pa, Brother Ronald, no? Sa Daniel 9:21, no? May binanggit doon, oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una, na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Kung hindi mo aalamin, ang Biblia, sabi nga, compare scriptures to scripture, baka mag-isip pa, sino itong Gabriel na to? Baka si Mang Gabriel ito. Manguhula ka ngayon. Pero kung ikay patuloy na magbabasa, sinasabi rin ng patuloy yan sa Biblia. Sabi sa Lucas 1:19, at pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos. Yung pala, yung Gabriel din, anghel. Kaya ang Biblia mismo, the Bible interpret itself. Yung isa pang point na gusto kong idagdag sa atin, mga kaibigan, guidelines, paano po natin unawain ang Bible na parang seeming difficulties. Ang totoo niyan, we use the term difficulties, no? Hindi, it doesn't mean errors. Difficulties means, sa umpisa pag binasa mo, parang di mo maintindihan, kaya difficulties. Parang may sagot dyan, there is always a solution. Ang pangatlo po ay interpreting the difficult by the clear. For example, nakabasa ka ng sinabi ni Paul na sa Ephesians 2:8 na we are saved by grace through faith, and that not of ourselves, it is a gift of God, not of works. So we are saved only by faith.
Tapos pagkabasa mo kay Santiago sa James chapter 2, verse 14 to 26, sabi ni James, we are not saved by faith alone. Kala mo contradiction. Sabi nga, faith without works is dead. Kaya si Martin Luther na isa sa mga founder ng tinatawag nating Protestant Reformation, tinanggal niya sa kanya yung book, yung James Kasi akala niya naglalaban si James at si Pablo. Pero ito nga po yung sinasabi natin na interpreting, it is one of the difficult passage. Pero may solution po dyan. Paano? To reconcile this, basahin natin yung context, no? I-interpret natin. Yung palang sinasabi ni Paul, yung justification by faith before God. Pagka ang justification mo before God is by faith alone, sapat na. Pero pag yung kay James naman, ang ine-emphasize naman ni James is justification before other people. Na ibig sabihin kasi ang mga tao, ang tinitignan nila yung ginagawa mo, hindi naman yung sinasabi mo Tama. So, hindi ho sila naglalaban. At saka, in fact, complement each yung other. emphasis pa nung James ay kung ano yung genuine faith. Pag sinabing genuine faith, it will produce automatically good works. Exactly. Oo. So, balance dapat ang balance. Hindi magkalaban si James at Hindi sinasabing hindi ka kailangan manampalataya, kundi kailangan manampalataya ka at yung pananampalataya ay namumunga ng kanyang sariling mga gawa. Tama yon. Isa pang guidelines natin is meron kasi mga obscure passages sa Bible na minsan ginagawang batayan ng doktrina, no? For example, yung sa unang Korinto 15:29, merong binabanggit doon si Pablo na bautismo sa kamatayan. Kaya merong isang grupo ng religion ngayon, kagaya ng mga Mormons, ang ginagawa nila, nagbabautismo sila ng mga members para doon sa mga namatay nilang mga kamag-anak. Nako. Kasi nga naman, patay na. Patay na. So, ang babautismo nila by proxy, yung mga buhay na kamag-anak. Ang ginagamit nila, nandyan, basahin mo. 15:29 ng unang Korinto. Pakibasa mo, brother. Unang Korinto 15:29. 29. Kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo para sa mga patay? Kung ang mga patay ay hindi muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismuhan para sa kanila? Kita mo na, kung ang mga patay pala ay hindi na daw bubuhayin, argumento nga ni Pablo yan Kung ang patay hindi bubuhayin, kawawa, sayang naman yung pagbabautismo ng mga membro para dun sa patay. So, yun ba ang turo? Hindi ho ganon. Ang mangyayari kailangan context ulit. Yan ang tinatawag nating obscure teachings. Huwag tayong magbibuild ng essential doctrine sa obscure teachings. Actually, sila ang mga Mormons lang ang merong ganyang belief. No? Walang iba kasi obscure. Pag sinabi obscure, hindi malinaw masyado, pero nakasulat sa Bible. No? Kasi maaari mo rin ipaliwanag dyan na yung mga binabaptize dyan, na yun yung mga believer na binabaptize, na ibig sabihin para kapalit ng mga namatay na mga mahal nila sa buhay. O kaya, sabi ng ibang mga Bible scholars, yung baptism for the dead dyan is yung sabi rito referring to a believer being baptized with a view to his own death and burial with Christ. Kumbaga, baptism sa kamatayan, pag nagpabautismo sila, ay namatay ang kanilang sarili dahil ang nabubuhay sa kanila si Kristo. O, di po ba? So, baliwala pala yung meaning na yon kung hindi nga naman magkakaroon ng resurrection from the dead. Yun ang point dyan ni Paul. At meron pang isang pointers tayo na gustong idagdag dito, Brother Robert. Yung tinatawag natin na yung ipinagkakamali kasi nila na yung mga tinatawag nating mga errors, no? Yung mga scribal errors. Scribal errors. Oo. May mga nakakausap tayo na ibang denomination. Sabi na, kita mo ang Bible may contradiction. Sabi rito 22 years old. Tapos sabi rito 42 years old. Sabi rito 700, 7,000. Kung mapapansin nyo, yan nga po ang tinatawag nating scribal errors. Maling pagkopya. Kasi po ang numbers at letters sa Hebrew character ay halos pareho. Kaya pwedeng magkamali dyan. Tsaka mapansin mo, Brother Robert, puro lang naman number at pangalan ang mali. But andun ba makikita ang mensahe ng teachings ng Bible? Hindi tinamaan yung esensya ng mensahe ng salita ng Panginoon sa kaligtasan. Yan. Oo. More on such spelling lang yung yung mga variants. Yes, totoo yan. Kaya nga po, sa madaling salita, sa ating mga kaibigan, kung gusto nyo pong mag-aral lalo ng Biblia at maunawaan, magbibigay tayo ng ilang tips, no? Okay, number 1, prayerfully study the scriptures and see if there is simple solution. Maganda yun. Number 1 kasi yan, Brother Robert. Tama yun. Meron ako narinig na preacher, sabi niya, tinanong siya,
paano mo malalaman kung alin ang tamang interpretation? Sabi niya, dapat mas marami kang alam sa Bible language, mas marami kang Bible references, marami kang alam sa mga Greek references. Hindi doon eh. Nakasalala yan sa Holy Spirit. No? Yung mga references na yan, ginagamit lang yan ng Holy Spirit para maunawaan mo ang message ng Bible. Number 1 yan. So you have to pray first. Kasi ang ina-approach mo is the throne of God, is the spiritual things na eh. Tama. No? Hindi na natin sakop yan. Sabi nga, pag spiritual, ang nakaka-discern din yan, espiritu rin ng Diyos. Exactly. Okay. Number 2, gumawa ka ng pag-research, gumamit ka at magandang kapatid kung meron kang yung tinatawag na sa iyong library, meron kang mga Bible commentaries. Yung importante yun. Number Kaya 1 ako yan, no? bumibili ako ng Brother Ronald eh. Oo. At saka yung ibang mga libro mo, binibili ko rin. Oo. Ang magandang Bible commentaries na maisasuggest natin yung tinatawag ng mga exegetical expository commentaries. No? Pag sinabi ko sa exegetical, word by word talaga yon. At Explain pinag-aaralan details. Yung background, no? Para makita mo yung background. Very well explained. No? Yung sa research mo rin, kailangan mo rin ng Bible dictionaries. Tama. Kailangan mo rin ng Bible encyclopedias. Kasi nandun yung mga geographical pinanggalingan. Kailangan mo rin ng mga tinatawag na Bible defense books. Like for example, i-recommend ko yung kay Gleason Archer, yung Encyclopedia of Bible Difficulties. Meron pa niyan meron ng revised version niyan sa nakita ko sa PGBS, sa OMF literature, at yung tinatawag na when critics ask, yung kay Norman Geisler. No, revised na when critics ask, verse by verse yun from Genesis to Revelation. Pati kay Josh Makakatulong yun. McDowell, maganda Pati rin. kay Josh McDowell, ano? At meron din mga websites na pwede kayong i-research nyo sa website. Number 3, of course, wag niyong kalimutan magtanong sa inyong mga pastors at yung mga matured na mga Christians na sa itong mga church leaders sa church para matulungan kayo na maghanap ng solution sa mga problema na nakikita niyo hindi niyo maintindihan sa Bible. Ang problema kasi iba, hindi naintindihan sa Bible, nagkulong sa kwarto, Hihinto na. tapos hindi nagkumain, hindi uminom, paglabas sugo na. Nako, yun ay delikado yun. Oo, mahirap yun. Problema yun. Ano? Problemang malaki. Tapos nagturo na ng sariling turo na hindi mo lang kinonsulta dun sa mga may experience. Ayun, kaya dumami relihiyon. Kung wala pa rin mga clear answer, sabi nga ganun wag mong questionin ang Bible. There is no question. Kasi sabi nga nung kinote natin kanina, Brother Robert, si Agustin, uulitin ko, maganda yung sinabi ni Agustin. Sabi niya, kung ikaw ay nakakita ng mga talata sa Biblia na parang mali, wag mo sasabihin na ang Diyos at ang author nito ay mali. Maaaring yung manuskrito ng Bible na ito ay mayroong faulty o kaya ang translation is wrong. And lastly, baka ikaw ang mali. Yun So ang just pray for it and wait for the time mag-evaluate ka, na self-evaluation. maintindihan mo yan. Oo. Kaya yung question natin, meron bang mali sa Bible? Wala. Wala pong mali sa Bible. It's either yung umuunawa ang mali. Kaya nga nagbigay tayo ng mga guidelines, mga ibig sabihin niyo yung mga steps na pwedeng gawin nila. Sapagkat ako in my more than 20 years na pag-aaral ng Bible, dati dumating din ako sa panahon, Brother Robert, na sinubukan akong humanap ng mali, no? Kasi marami ko nabasa mga libro na ito raw contradiction, ganito contradiction. Nung nabasa ko, hindi pala totoong mali. Tama yung Brother Ronald. Mahirap kasi yung minsan makakakita tayo ng mga libro, yung comment na ng mga tao, mali ang Bible. Yun na lang naumpisa mong nakita. Kaya gagawin mo ba siya? Ay, mali ang Bible. Oo. Tapos meron namang isa, dinedepensa yung Bible. So, hindi balance yung kailangan mismo ikaw, tuklasin mo, magbasa ka sa tulong ng banal na espiritu, tutulungan ka. Kaya talagang until now, na-prove natin na talagang the Bible is the authoritative Word of God. Wala ba tayong mga question dyan, Sister Sheila? Sige, pakibasa mo nga. Sige, tignan natin. Meron pa naman tayong natitira. Sa akin may dalawang tanong. Sige, una muna sige, yan. Brother Robert, unahin mo na. Kasi Tingnan natin to, ha? Ito ang sabi, Brother Robert, good evening. Tama ba itong number na... Ay, teka na. Nakinig din. Hindi ko lang nakuha at pakitanong kay brother. Ito, ano ba itong from 1,000 missionary move? Balubad silang. Hindi ko gana maunawaan ito. Okay. Medyo balikan natin ito mamaya. Ask ko lang, ito, isa. Sige. Ask ko lang, sa Biblia ba na salita ng Diyos ay wala bang nakasulat na masamang salita? Lahat ba ng nakasulat sa Biblia ay pawang mabuting salita? Sapagkat ang Diyos ay mabuti at walang masusumpungang masama sa Kanya. Brother Odan. Maganda yan, ano? Yung question niya,
Lahat ba ng sinasabi ng Bible ay totoo? Wala ba daw nakasulat na masamang salita? Well, merong salita na masama, pero ni-record pa rin by under the inspiration ng Bible, pero it doesn't mean sinasang-ayunan ng Bible. Tama. For example, yung sinabi ni Cain, no? Nung tanungin siya, nasa ng iyong kapatid na si Abel? Sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Oo, masamang salita yun. Masamang salita yun, pero ba't in-record sa Bible? Oo. It doesn't mean, sabi nga, it is only recorded in the Bible, but it is not affirmed in the Bible. At saka kung may Ibig sabihin, masama man, hindi sinasang-ayunan. hindi will ni God yun. Yun ang hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kung may nahayag mong masama, kasamaan ng pagkakamali ng tao. Kasi meron ako narinig na ganyang nagsalita, tanong sa akin nun. Kung salita daw ng Diyos ang Biblia, bakit may salita ni Satanas? Oo. Di ba? So, kasi mali po ang understanding, sabi ko sa kanya, mali po kasi ang understanding mo na pag sinabing Bible is Word of God, bawat salita doon ay Word of God na. Kasi po, ang Bible is, meron tong stories, may mga historical events na may mga characters din na involved, hindi lang Diyos mismo ang lagi nagsasalita. Tama yun. Oo. So, bagaman may mga salita si Satan dyan, it doesn't mean Diyos ang nagsalita. No? At Diyos ang nag-udyok sa kanya. Diyos Sarili ang niya yun. nag-udyok. Yun. Pinahintulot ng Diyos na i-record itong salita ni Satanas to affirm na mali at sinungaling siya. Correct. Hindi para paniwalaan siya. Tama yun. Oo. At para ipakitang merong bukod na talagang matuwid na Diyos at ang mga liko ay yung mga nilikha ng Diyos na hindi nagpasakop sa kabutihan at katwiran ng Diyos. Meron din nagsasabi na ang Bible daw ay parang pornography. Pag binasa mo daw ang Ezekiel 22, ay ang lalaswa daw ng sinasabi ron. Hindi nila naintindihan yung context. Naalala ko yung sinabi ni Pablo sa Titus 1:15. Sabi niya, para sa masama, lahat ng bagay masama. Masama Sa yung malinis, nahanap lahat ng bagay ay Tama malinis. yun. Hindi ho sinulat ng Diyos yung mga nangyayaring masasama, mga kasalanan ng propeta, para gayahin mo. Tama yun. Para Pag babala. ginaya mo yung problema mo na yun. Bagkus babala, Brother Oo. Ronald. Si Solomon nag-asawa ng marami. Si David nag-asawa ng marami. Sabi tuloy na iba, pwede pala mag-asawa. Wala sinabi ang Panginoon Problema na kaya nahayag yan para pwede niyong gayahin. Wala Oo. naman Kaya nga ang tawag natin doon in a very short answer, it is only descriptive, not prescriptive. Ibig Yun. sabihin, hindi po sinulat ng Diyos sa Biblia para i-prescribe na gawin mo rin to. Ito'y descripted, dinidescribe doon na ang mga propeta ay mahihina't makasalanan din. They also rely and need the grace of God para sila ay lumakas sa pananampalataya. At kahit na sila magkasala, once they return back to God and repent of their sins, tatanggapin pinapatawad sila. pa rin sila. Tinatanggap sila ng Diyos. Yun ang point doon. Kung ginaya mo yun, problema mo na yun. Tama Yan po yan. ang Okay. nakikita Maraming natin. salamat, Brother Ronald. Baka may katanungan pa ba Yes, dyan? Sige. Ito ba yan, Sister Sheila? Actually, ito ay matagal na itinanong sa atin. Ano? Oo, sabi niya, hello po. Pwede, ito galing kay Sister Charlene. Ito sa Facebook, no? Oo. Hello po, pwedeng pakisagot. How come that there are still Bible if in the Dark Ages all the Bibles, including the original scriptures, were burned? How do you validate the reliability of the scriptures if you're not sure that the Bible that you're holding right now is the same as the original Bible? Paano nga naman daw sa Dark Ages kung sinunog daw during the Dark Ages ang mga Bible? Totoo yan. During the Dark Ages, sinunog yung ilang mga scriptures. Pero Ilan lang unfortunately, hindi ho, ang sinunog yung Bible, ilan lang yon. Ilan lang yun. At hindi nila nakuha yung ibang mga may-ari at hawak ng Bible. Kasi iba nagtatago sa mga kuweba. Yung Tama iba yun. nagtatago sa mga bundok. Ang maganda nito, itong mga nakapagtago at nakapag-preserve ng Bible, nung nagkaroon after the Dark Ages, yun na-invento na yung printing press, nagkaroon na ng perfect copies ng Bible na restore. Kaya hanggang ngayon ay meron tayong Bible. No? Na-preserved. Oo, na-preserve ang Bible. Hindi ho siya totally nawala. At saka sabi nga doon sa Isaiah 40 verse 8, di ba? Mawala na ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Kaya yung hindi, walang pagkawasak ng salita ng Diyos, hindi papayag ang Panginoon. Saka Brother Robert, no, yung mga quotations ng mga early church fathers sa Old and New Testament. Yan. Isa pa yan. Sabi nga ni Josh McDowell, kahit sunugin mo lahat ng Bible ngayon sa buong mundo, Tama yun. kolektahin mo na. Through the writings of the ancient church fathers mula nung 2nd century hanggang sa panahon natin, pag sama-samahin mo yung quotations nila, Napakadami. mo yung Bible. Napakadami, Brother Ronald. Marerestore mo yung Tama buong yun. Bible. Kasi Old and pagka New Testament. nagle-lecture sila, nagko-quote sila sa Bible. Nagko-quote sila eh. Bukod yung mga Lectionaries. May mga yung mga lectionaries lectionaries na tinatawag. Halimbawa, pag ikaw, Brother Ronald, ikaw ay nagsisermon, nagko-quote ka sa Bible, di ba? Correct. Kinokopya mo. Yun ay Na-preserve. naitabi pa rin na ito ay tinatawag na mga witnesses pa rin sa mga na-preserve na Bible text. Yan ang mga tinatawag nating
external evidences, no? Tama. Na kahit sunugin mo yung Bible ngayon, ay through that writings, Mare-restore pa rin. mare-restore natin. Napakadaming kopya. Hindi lang ho isa ang kumopya. Oo. Kaya makapagtitiwala talaga tayo na ang Biblia po ay walang mali. Usually, Brother Robert, yung mga nagsasabing ang Biblia ay walang mali, pag tinanong mo, magbigay ka example, wala naman silang maibigay na example. At saka usually mga ganyang bumabatikos hindi naman talaga nila hinahanap ang katotohanan. Yun Minsan alam naman nila yung katotohanan, gusto lang nilang may pag-usapan. Kaya nga sabi ang Biblia ibinigay hindi para pagdebatihan, hanapan ng mali, kundi tayo ay magsuko ng ating mga pagkakamali para tayo itama. Exactly. Oo. Wala ka na bang tanong dyan, kapatid? Wala na sa ngayon, Brother Ronald, pero wala meron pa pa tayong 10 minutes. Oh, yes, praise the Lord. Siguro, meron tayong gusto pang idagdag sa bagay na ito, kapatid na Robert. May ilang punto pa tayong gustong iliwanagin. Siguro para ma-summarize natin yung tinatawag na, if you remember dun sa ating introduction, meron tayong binabanggit na mga neo-evangelicals at evangelicals. Na ang sabi ay, yung mga neo-evangelicals, sinasabi nila, unfortunately, hindi naman natin kine-question yung kanilang relasyon sa Panginoon. No? Pero yung paniwala kasi na ang Bible ay tama lang pagdating sa doktrina at pananampalataya, pero pagdating sa history ay mali na, delikado yun eh. Kasi pagka tinanggap mo yun, parang lumalabas, bawat salita pala na mababasa mo sa Bible ay hindi mo dapat paniwalaan. No? Lalo na pagka yung nagsasalita ay involved sa history o bahagi siya ng isang kasaysayan o eksena. Ibig sabihin, ang katwiran kasi nila, yung katotohanan daw ng isang statement o ng salita ay nakabatay daw sa intensyon ng nagsasalita. Hindi daw dun sa mismong words na kanya sinasabi. Yun ang sabi ng mga mga neo-evangelicals. Yung kasi ang mahirap sa mga neo-evangelicals na meron na silang set of ideas na kanila lang. Na hindi sila open-minded, unlike ng evangelicals na kung ano yung katotohanan na dapat matanggap ay malayang tinatanggap at pinapractice. Like for example, Brother Ronald, no, sabi nga dito sa mga awit, textual evidence mismo itself, the Bible. Okay. Sabi sa awit 19, verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Pag sinabi sakdal, perfect, na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak, na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. So, ibig sabihin, the law of the Lord is perfect. Pag sinabing perfect, walang mali. Exactly. Well, sabi ni Sister Irma Mangubat, voice pa lang. Okay. Thank you po. Sabi niya, bakit po walang lumalabas? Saan? Sa ating internet streaming. Well, syempre po, magandang gabi sa iyo at nakikinig ka, no? Sister Irma Santos Mangubat. Good evening, Sister Irma. Siya ay nakikinig ngayon. Gaya nga po na sinabi natin, kagaya ngayon, Brother Robert, maraming tao, maraming mga Christians na sabi nila, parang tama ang science, gusto na lang i-reconcile ang science at Bible. No? Tuloy ang sabi nila, meron nabuo tuloy ngayon na theory na atheistic evolution, na ang Diyos daw ay ginamit ang evolution, yung macroevolution na ni Charles Darwin para i-create ang mundo. Oo. Kasi Diyos pa ngayon namang gagamit. Kasi nga naman, sabi nila, kasi ang Bible, pag nag-tackle sa science, hindi accurate. So therefore, hindi field ng Bible ang science. So let's go to the science kasi mas accurate ang science. Kaya sabi nila, since sinasabi ng science na ang mundo is 4.5 billion years, at yung age ng mga rocks is more than billion years. So therefore, parang mali ang Bible na parang lumalabas kasi pag binasa mo ang Bible ay parang mas mabata ang mundo. Bata lang ang mundo at hindi umabot ng billion. Thousands lang. Kaya ngayon, pag kami nakita ngayon silang parang contradiction, ay parang lumalabas, mas pinaniniwalaan nila ang science kaysa Bible. Pero ang tanong ito, sa atin kasi ang Bible, sabi mo nga kapatid na Robert kanina, ang katotohanan, hindi ho nagbabago. Hindi nagbabago. Yung understanding nagbabago. Correct. Ang science po, they change also. Dati nga, they believe in the eternal state theory na ang mundo ay ang universe walang simula eh. Di ba? So, but now, ang mas piniprefer nila is the Big Bang na merong start. It starts from the Big Bang. So, actually, ang science nag-change ng theory.
No, relative ang kanilang research. Kung ano yung ngayon na nadidiscover nila, yun ang kanilang pininiwalaan, but it does not guarantee na hindi magbabago ang kanilang findings Tama yon. in the future. Samantalang ang Bible fix yan. Kaya kung halimbawa po makakita man kayo ng contradiction sa science at sa Bible, like for example sa geologic field ay mas matanda yung bato, tapos sa Bible parang lumalabas lang na ang age ng Earth is more or less 6,000 years. 6,000 years. So mali ba ang Bible? No, hindi po ganon. Kasi ang science ay nagbabago, nag-change siya ng truth na sinasabi. Kaya relative siya, samantalang ang Bible is absolute. No? Kaya hindi mo pwedeng isunod yung Bible sa science eh. Yan po ang point natin. Tama yun. Gusto idagdag. Tama yon. Maraming salamat, Brother Ronald. Tama yon. Okay, so ito i-wrap up na natin, ano? Sa bagay magtatapos na tayo. Meron na tayong 5 minuto. 5 minuto. Mga kapatid at mga kaibigan, doon sa tanong na ang Biblia ba ay maaaring magkamali, ay hindi po. Hindi po maaaring magkamali. Ang maaaring magkamali tayong mga tao na imperfect dahil tayo ay nagkakamali. Napatunayan na po natin sa loob ng mahabang panahon at sa ating paglilingkod na ang Biblia po ay totoong inspired word of God. Kung meron pong mali ang Bible when it comes to history and science, ay maki-question po natin si Jesucristo. Dahil si Kristo mismo ay ginamit niya ang history ng Old Testament, story ni Noah, story ni Adam and Eve, story ni Jonah as historical. So hindi natin pwedeng questionin ito. And at the same time, ito pong tinatawag nating biblical inerrancy. It doesn't mean na ang Bible ay hindi po pwedeng mag-express ng kanyang salita na free. Ibig ko sabihin ay hindi necessarily word for word ang kanyang ginagamit, lalo na pag nagko-quote ang New Testament to the Old Testament. Kaya po, I believe, kung meron man pong discrepancies na kayo nakita or difficulties, gaya po ng sinabi natin, you have to consult to the Bible dictionaries, Bible commentaries na mga exegeticals na gawa ng mga evangelicals, scholars, at mag-consult po tayo sa ating mga pastors, at mag-consult tayo sa mga Bible handbooks na kagaya ng mga nabanggit natin. And of course, number 1, huwag niyong kakalimutan is yung tulong ng banal na Espiritu. Okay. Yan po kasi ang magpapatotoo sa atin. Okay, maraming salamat, Brother Ronald. At muli po kami ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nawa sa susunod na linggo po ay kami samahan yung muli. At nais ko pong batiin, Brother Ronald. Sige, babatiin ko po yung Country Meadow Church, Brother June, Brother Jeff, lahat ng mga kabataan. And of course, lahat ng mga kamag-anak ko sa Tondo, Pabia, Reyes and Sangco family. Ang Sakbit Church, Cainta Central, Cainta East and West. Nagpayong Church, Brother Ruel Pagunasan, and of course, yung kanila pong district pastor ngayon, si Pastor De Vera. Magandang gabi po. Ako, binabati ko ang Kanumay. Kanumay mga Church. kapatid Galing natin. ka ron kahapon, no? Ang topic natin na sa susunod is Bible and Science. Bible and Science. Napakaganda po. Niyan. So, thank you very much. God Maraming bless you salamat all. po. Sapagkat napakabuti po ninyo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig at ang ganun po ay maunawaan nila na ang inyong salita ay totoo at tunay at walang mali. In Jesus' name we pray. Amen. I kneel before your throne. In brokenness I seek your face alone. Above you there's no other who's able to restore my soul. Come and make me whole. Breathe on me. Breathe on me. Power of God, come in and change me. And change me. You are all I need. Holy Spirit, Holy Spirit, breathe on Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod
naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Because Allah Azza wa Jal does not